Let's just say na yung attention ay nandyan na nga, di ba? Yung attention, given naman kasi yung attention na yan eh. Given yan when it comes sa dynamic ng isang babae at lalaki, when it comes to the relationship. But the main question is, kaya mo bang i-maintain yung attention ng lalaki sa'yo consistently? Kasi kung bago-bago ka pa lang, yes, lahat ng oras, pangungulit, gagawin ng lalaki sa'yo yan. But, masisecure mo ba in the near future? Natatagal yung attention na binibigay niya sa'yo? So kaya ngayong araw na to, tuturuan ko kayo ng mga sikreto kung paano sa'yo lang matututok ang attention ng isang lalaki for a long term. Gawin mo lang itong mga bagay na ito sasabihin ko at 100% sayong-sayo ang attention ng lalaki na yan at maging consistent ka rin sa mga sasabihin ko. Gawin mo yan at trust me, 100%. Babaling niya lang sa'yo yung attention niya sa'yo lang. So, kung bago ka nga lang dito sa ating channel ay subscribe mo muna ako. Subscribe mo muna. Isang favor lang galing sa kuya nyo. Mag-subscribe muna kayo and then i-like nyo po maya-maya yung video kapag nagustuhan nyo lang po yung topic natin. And also, do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload kong videos every week. We are uploading 3 to 4 videos every week. At sa kalagitnaan po ng video natin ay meron tayong shoutout section kung saan babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. May mga pabati kayo na kasal, birthday, anniversary, monthsary, or ano pa man dyan. Diba? Mga nangutang sa inyo, mga nagloko sa inyo, I got you on that one. So, I think without no more further ado, let's go to our main topic for today. Sikreto para sa'yo lang ang atensyon ng isang lalaki. Number 1 is know what he likes and he don't like. Alamin mo kung ano yung gusto niya at yung mga hindi niya gusto. Yes, may rights din naman yung mga lalaki siguro na alamin mo yung mga gusto nila kasi mostly ginagawa ng mga lalaki yan. Mostly ng mga lalaki. Inaalam talaga namin kasi parang trabaho na namin yun eh. Parang kung ano ba yung gusto ng girlfriend namin, parang trabaho na namin yan. But if you will apply the same method na ginagawa ng lalaki, pag inaalam mo yung mga gusto at ayaw niya, and then sinunod mo, ginawa mo talaga yung way na yun, of course, he will just give you all his attention. Kasi feeling niya, eto na, this is the one. Hindi ko napapakawalan to. Kasi alam niya yung gusto ko, and alam niya rin yung hindi ko gusto. Diba? Same feeling na nararamdaman niyo rin kapag, diba, ino-obey kayo ng mga partner ninyo. We will also have the same feeling na mararamdaman kapag ganyan yung iaalamin nyo sa mga partner nyo. Yes, di ba? Just think about it. Think about it. Let it sink in for a moment. Isipin nyo maigi, di ba? So, kapag binigay na sa'yo ng partner mo, and then pwede mo rin namang itanong sa kanya yan, ano ba yung mga gusto mo, love, or babe, or ano man dyan? Anong gusto mo sa relationship at yung ayaw mo sa relationship? Pwede mo ba sabihin sa akin? Of course, mag-open up yan lalaki, nangangatip pa yan, nanginginig pa yan, ikakwento sa'yo. And all you have to do is pay attention and do it. Actually, gawin mo talaga siya, and trust me, all of the attention, lahat ng gusto mo, validation, attention, ibibigay niya sa lahat. Ibibigay niya lahat sa'yo. Trust me. And in the long term, kung magiging consistent ka, magiging consistent din ang attention niya sa'yo. Up next is, you gotta have a good appearance palagi. Di ba? Good appearance. Kasi, girls, na-notice nyo ba, mga girls, na-notice nyo ba na yung una talaga kasi napapansin ng lalaki is, lalo-lalo na sa labasan ha, lalo-lalo na sa mga labasan, is yung good looks at appearance ng isang babae. That's a known fact. Totoong-totoo po yan. Kasi yung ugali, on the next page na yan eh. Kung maganda, alam ko naman yung mga viewers ko, yung mga subscribers ko, magaganda naman lahat mga ugali niyan. Alam ko. Kasi nakasubscribe nga kayo dito, di ba? And yes, as I said, dun na kukuha ang attention namin on your appearance. Okay? Kasi meron kasi diyang ibang mag-asawa or mag-jowa na nawawala na minsan sa ayos. Which is, I understand sometimes sa busy ng buhay at lifestyle. Minsan, lalo na pag pumasok na kayo sa kasal, asawa, or anything else. Naiintindihan ko po yun. But, a simple at physical attraction, kapag nandiyan pa rin yan consistently, mararamdaman mo pa rin yung first time kung paano ka
yung malambing na catcall, yung malambing na catcalling, yung ganun. Makukuha mo pa rin yun sa kanya kapag maintain mo yung good appearance mo. Di ba? Wag mo lang bababayaan yung appearance mo. The way ka mag-makeup, magpaganda sa sarili mo, the way you take care of your shape nung wala pa kayo. Di ba? Intindihin niyo pa rin yun. Di ba? Take care of your shape. Yun yung number one. Para, kung gusto mo lang naman talaga kasi, di ba, makuha yung attention niya for a long, long, long period of time. Kung gusto mong ganun, just take care of your appearance and makukuha mo lahat ng mga attention, panghabang buhay na attention na gusto mo. And before we move on sa ating next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Na sina Flor Aylar, hello po. Kay David Clafifi, yan. Kay David Clafifi ng Algeria. From Adeline Kitor Capada, hello po. Hello po kay David Clafifi of Algeria. I hope we can speak English too. So yeah. Kay Teresa Pedregosa Vlog, hello po. Kay Jelly Cana, hello. Kay Annalyn Velasco ng Taiwan, mag-ingat po tayo dyan. Kay Edita Alcones, hello po. Kay Lolita Padin, hello po. At kay Buna Abrahano. Maraming salamat po sa walang sawang panonood dito sa aking munting channel sa YouTube at sana may natututunan kayo. And also kung gusto nyo nga rin po masama sa ating shoutout section ay do not hesitate to type anything na gusto nyo magpabati, magpa-shoutout or anything, babatiin natin yan. Kahit yung mga nangutang pa nga sa inyo, mga naglokong jowa sa inyo, i-shoutout natin yan. Or kung gusto nyo lang din marinig yung pangalan nyo, i-shoutout ko kayo, coming from me, wala tayong problema dyan. I got you on that part. So just keep writing down your comments. Tulong nyo na rin sa kuya nyo para tumaas palala yung algorithm, ha? Like nyo pa yung video na i-like. Buha kayo ng maraming account sa YouTube. Just kidding. So, yeah. So, without no more further ado, let's go back to our main topic for today. Sikreto para sa iyo lang ang atensyon ng isang lalaki. Up next, kung gusto mo makuha yung attention niya, be also attentive. Diba? Maging attentive ka. Kagaya nga na sinabi ko sa number 1, kapag tinanong mo nga yung gusto niya, mga gusto niya or hindi niya gusto, be attentive, di ba? Grab all of those information and use it on your advantage. Gamitin mo yung mga information na makukuha mo on your advantage para malaman mo din, di ba? I think that's not an easy thing para sa isang babae na gawin, but pwede, di ba? It's for the good, it's for the better. That's for the betterness of your relationship. Kung gusto mo lang naman talaga kasi, lalong-lalo na kung mahal na mahal mo yung isang lalaki at nakitaan mo siya ng future at maganda na may pag-uugali ng lalaki sa'yo, di ba? Wala ka naman plan saktan yung puso niya and matino naman siya sa'yo. He deserve this type of treatment also. Okay? He also deserve that type of treatment. So, just be attentive. Just be attentive on what he wants, di ba? And also be attentive on what he's saying sometimes. Kasi minsan, hindi niya man idadirect sa'yo. Pero madalas may pahaging. Kasi kami mga lalaki, hindi namin minsan may diretso kung ano yung ayaw namin or hindi eh. Di ba? Kasi minsan, takot kami sa inyo minsan. Di ba? May mga commander nga tawag namin sa inyo. May dahilan bakit commander yung tawag namin sa inyo. Kaya minsan may mga lalaki takot talaga kasi. Kaya dinadaan nila sa pahaging minsan. So, catch those type of information also. So, if you want to be, kung gusto mo rin makuha attention niya, be attentive also. Di ba? Maging attentive ka. Ipakita mo na interesado ka sa mga sinasabi niya. Ipakita mo yan sa kanya. Show that. At magandang pakiramdam yan sa aming mga lalaki na you're catching up every information for the betterness of your relationship. And last but not the least is also grab his attention. Yes. Yung tipong, kasi mostly ng generation na to is mostly mga babae. I'm sorry to say this. Parang ang taas na ng pride nila na ayaw na nila magpapansin sa mga jowa nila. Di ba? Diba? Kunyari, pagod yung lalaki, hindi ka papansinin. Hindi nyo rin papansinin. Hindi nyo rin lalambingin. Yan, ganyan kasi kayo minsan. Di ba? Hindi nyo rin sila papansinin. So, wala namang masama kapag nagpapapansin ka. Di ba? Ayun yung term na gagamitin talaga natin. Magpapansin ka.
Most especially kapag pagod yung boyfriend mo, di ba? You need some peace sometimes. So, tanungin mo. Magpapansin ka, love, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto mo bang massage ko yung ulo mo? Ganun na klaseng pagpapapansin. On his benefits also. Hindi lang attention na makukuha mo sa kanya na pang matagalan. Also, the love that you really need. Kasi, kung yun yung lang love language mo, di ba? Hindi makulit pakinggan yun. Kaysa tanungin mo na, sino yung kasabay mong umakyat sa jeep kanina? Yung mga ganun. Sino yung nakatingin sa'yo sa tricycle? Yung mga ganun. Pagod siya sa trabaho, di ba? Pagpagod sa trabaho. Instead of that, magpapansin ka. At gustong-gusto namin yan. Lalo na pag-partner naman namin eh. Pag-partner naman namin. Yung papansin na on a sweet way. Malambing na paraan. Alam ko kaya-kaya niya. Napakasimple lang yan sa inyo eh. Di ba? On that sweet way. You will also grab his attention if you do that. 100%. Makukuha mo talaga attention niya. Kasi he will return that type of favor someday sa'yo. Ibabalik niya rin yung ginagawa mo sa'yo. Diba? Ganun lang din yun. Kung attentive ka, diba? Binibigay mo yung attention mo sa kanya, napapapansin ka sa kanya, magpapapansin din niya sa'yo. Pagpapapansin namin, that's also the attention that you need. So yeah, magpapansin ka lang and grab his attention kung gusto mo rin makuha yung attention niya for a long term. Kaya sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na to sa ating video. Kaya kung nagustuhan mo itong ating video na to ay leave me a like on this video and also mag-subscribe na rin kayo pag hindi pa kayo nakaka-subscribe. Please lang, pabutin niyo ako 70K. Pabutin niyo ako 70,000 subscribers. Please. At kay Antuloy. I-open niyo lang yung lumalabas yung pagka-Bisayan at pagka-Ilonggo natin eh. I-turn on niyo lang yung notification bell niyo para maging updated kayo sa mga in-upload nating videos. Every week, we're uploading 3 to 4 videos every week. And kung interested din naman kayo sa aking personal life as an OFW dito sa South Korea, ay ito po ang aking mahal na Instagram. Diyan po yung mga personal stuff ko. Follow nyo ako, magchikahan tayo dyan. Marami akong mga nakakatawang kalokohan na mga pinopost dyan minsan, mga personal own, para mas sumaya palalo yung buhay nyo. Perfect mag-follow sa Instagram ko pag kailangan nyo ng parang tropang lalaki na nagpapatawa sa inyo. Yan. So yeah, without no more further ado, maraming salamat sa panonood at lagi yung tatandaang mahal na mahal ko kayo.